Praise the Lord mga kapatid, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Welcome po tayo sa ating Bible study ngayong gabi. At maghintay lang po tayo ng ilang minuto, kahit 3 to 5 minutes pa at hintayin natin ang mga kapatid natin na maka-join. And we will begin shortly mga kapatid sa ating Bible study. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. So hintayin lang tayo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Good evening, Sister Mary Jane and Sister Lot and Brother Sandy, Sister Rosalie, Elisterio Tolentino family. Magandang gabi po. Wala pang iba. Dalawa pa lang narito. Amen. Saan kaya yung iba? Good evening, Brother JL, Sister Evelyn, Brother Orly. Magandang gabi po sa atin. 2 more minutes. Hintay pa tayo 2 minutes mga kapatid. Wala pa yung iba.
Amen. Good evening, Brother EJ. Praise the Lord. Alright, so start na tayo mga kapatid. Habol na lang siguro sila, 8:15 na. Amen. So tayo po ay manalangin sa Panginoon sa pasimula ng ating Bible study. Let us pray. Dakila at mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong kabutihan, sa iyong pong biyaya at pagpapala, buhay at kalakasan. Patuloy mong pinagkakalob sa amin. Panginoon, Ikaw po ang maghugas ng aming mga puso't isipan, magpatawad kung mayroon mang nakita na kasalanan o pagkakulang sa aming mga gawa, isip, sa aming salita. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Bigyan mo po ng karunungan, anointing, understanding na nanggagaling sa iyo para po ang salita mo ay aming maunawaan. Mga kapatid na wala pa po dito, Panginoon, dalhin niyo po sila sa pagkikinig ng Bible study. At ikaw po ang kumilos, gamitin mo po ang iyong ubang lingkod na magsasalita ngayon pong gabi. Marami pong salamat sa ito na binibigay, lahat ng papuri, pagsamba, kaluwalhatian. This is our prayer. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid. Praise the Lord. Praise the Lord. So tayo po mga kapatid ay dumako sa ating Bible study. Tayo po ay nasa serye ng pag-aaral dito po sa Book of Galatians. Ang Book of Galatians ay bahagi ng epistles, mga serye ng mga sulat na ipinadala, sinulat ng mga apostol sa mga mananampalataya. So, ito po ay nasa New Testament. At ang Galatia, ito po ay isang lugar sa Asia Minor, sa bansang Turkey, na tinatawag natin ngayong Turkey sa ating kapanahunan. At ito po, kinakailangan natin maunawaan at alalahanin na ang mga Galatia, mga taga-Galatia, mga Galatians, sila po ay hindi mga Hudyo. Okay? Sila po ay mga Gentiles na kagaya natin. Ito po yung mga Gentiles na na-convert sa ministry ni Apostol Pablo sa kanyang missionary journey. Isa ang churches ang mga churches sa Galatia ay bunga ng ministeryo ni Apostol Pablo sa mga hentil, mga kapatid. So, natapos na tayo sa chapter 1, chapter 2, chapter 3 kagabi. Meron pa tayong mga ilang verses na hindi natalakay, hindi nabasa sa chapter 3. At itutuloy po natin ang pag-aaral ngayon pong gabi sa chapter 3 ng Book of Galatians. Amen. So, kagabi natalakay natin kung paanong ipinaliwanag ni Pablo na ang kautusan ay ating schoolmaster to bring us unto Christ. Ang kautusan, ito po ang tinutukoy dito ay ang Old Testament, ang mga kautusan sa Old Testament na ibinigay ng Panginoon kay Moises, the law, ang Torah na tinatawag, yung unang 5 books ng Bible, Genesis to Deuteronomy. Nandiyan po nakapaloob sa mga sulat ni Moises ang kautusan. So, ang kautusan ay ating schoolmaster to Christ. Ang kautusan ng ating tutor. Ang kautusan ay ang naghatid sa atin kay Kristo. Ang kautusan na nagpahayag sa atin, nagpakilala sa atin na tayo ay mga makasalanan, na tayo ay sumuway sa kautusan ng Panginoon. Diyan natin na nakilala na tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Diyan po natin na nakilala sa kautusan na tayo po ay nangangailangan ng magliligtas sa atin sa kapahamakan, mga kapatid. Dahil tayo po ay nagkasala. Lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So, dito po tayo ngayon, tutuloy natin sa verse 25. Galatians chapter 3, verse 25.
Datapwat ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. But after that faith is come, we are no longer under a schoolmaster. So sinasabi dito ni Pablo, ang kautusan, kasama dyan ng mga seremonya at mga ritual sa Old Testament, yan po ay naging tutor lamang natin nung tayo po ay wala pa sa pananampalataya. Nang hindi pa dumating ang Panginoong Jesucristo, ang Panginoon ay nag-utos na gawin nila yung mga ritual sa Old Testament, yung mga kapistahan sa Old Testament, yung pag-aalay ng hayop, pagsasakripisyo ng hayop, pag-aalay ng hayop. Yan po ay ibinigay ng Diyos sa tao, sa mga Hudyo more particularly. Yan po ay ginawa nila nang may pananampalataya sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Nang hindi pa dumating ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagpapakahayag sa laman, ang mga ritual, ang mga seremonya sa Old Testament, ito po yung ginawa nilang symbol ng pananampalataya nila sa darating na tagapagligtas. Lahat ng ritual, yung tabernakulo, yung pag-aalay ng hayop, lahat po yun mga kapatid ay tumuturo doon sa paparating na tagapagligtas, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ngayon na tayo ay dumating ng Panginoong Jesucristo at tayo nasa pananampalataya na, sabi dito ni Pablo, hindi na tayo nasa ilalim ng tagapagturo. Hindi na tayo under dun sa tutor. Again, yung tutor nila, mga kapatid, sa panahon nila, ito po yung mga alipin na namamahala sa mga bata habang hindi pa sila qualified na pumasok sa mga totoong schools. So, masyadong bata pa. Halimbawa, ang isang bata, hindi pa siya pwedeng pumasok sa school. Ang magtuturo muna sa kanya ay yung tutor, mga kapatid. Hindi yung kagaya ng tutor sa atin, na kahit anong grade ka na, pwede ka magkaroon ng tutor. Or high school, college, pwede ka magkaroon ng tutor. Itong tutor or schoolmaster na binanggit dito ni Pablo, iba po ang sistema sa kanila. Ang mga may tutor lamang ay yung mga bata na hindi pa qualified na pumasok sa talagang school. Kung masyado pang bata, under muna sila ng tutor. Parang nung maliit pa tayo, ang ating mga magulang, o ang ating mga guardian, sila ang nagturo sa atin muna na bumasa, sumulat, di ba? Magkulay, mag-drawing ng straight line. Pero nung nasa gulang na tayo, pinasok na tayo sa school. Ito yung idea dito na sinasabi ni Pablo. Ang kautusan ng Old Testament, mga kapatid, yung mga ritual, seremonya sa Old Testament, ito ay nung wala pa si Kristo, hindi pa dumating ang bagong tipan, hindi pa dumating ang tagapagligtas, hindi pa dumating ang Mesiya. Pero nang dumating na ang Mesiya, dumating na ang tagapagligtas. At ngayon sa atin, dumating na ang Panginoon, namatay na siya sa krus ng Kalbaryo, hindi na tayo under doon sa mga ritual at seremonya ng lumang tipan. Hindi na tayo under tutor. Tayo ay nasa pananampalataya na. Amen. Yan ang sabi ng verse 25. And in 26, for ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So, nagkaroon tayo mga kapatid ng right, ng karapatan na maging anak ng Diyos dahil po sa pananampalataya. Ito yung sinabi ni John sa John chapter 1, verse 12. Sabi ni John 1:12, magandang gabi po, Sister Francesca and Brother Joel, Austria. Amen. At sa buong Austria family. Sabi ni John sa John 1:12, datapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsistanggap ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. So yung mga mananampalataya, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus, sabi diyan sa Galatians 3:26. Good evening po, Brother Edgar Galima. Amen. Or good morning sa inyo dyan, sa Canada. So sabi po dito ni Pablo, tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Lahat tayo ay naging anak ng Diyos nang tayo po ay nanampalataya kay Kristo Jesus. Although lahat ng tao, mga kapatid, sa bisa ng paglalang, by virtue of creation, lahat ay anak ng Diyos sa paglalang. Pwede mo siyang tawaging ama. Pero yung legal na karapatan ng pagiging anak, ito po ay binigay sa mga nagsisampalataya. Sa mga nagsitanggap, sa mga tuwid bagay nagsisampalataya sa kanyang pangalan, binigyan niya sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. So dito, nililinaw ni Pablo na lahat ng mananampalataya, lahat ng nanampalataya kay Kristo Jesus. Paano masabing nanampalataya ka kay Kristo Jesus? Nanampalataya ka sa Kanya at sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya ginanap natin ang Ebanghelyo. Dahil nanampalataya ka na siya ay namatay para sa iyong kasalanan, siya ay inilibing, siya ay nagbangon na mag-uli, kaya nagsisi tayo ng kasalanan, nagpabautismo sa pangalan ni Jesus at tumanggap ng Espiritu Santo. So sa mga nagsisampalataya kay Kristo Jesus, silang lahat ay mga anak ng Diyos. Verse 27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. So nang tayo daw po ay nabautismuhan kay Kristo, ibinihis natin si Kristo. Kaya inuulit ko po yung kahalagahan ng bautismo. Diyan mo ibinibihis si Kristo. Yung katwiran ng Diyos na kay Kristo Jesus ay ibinihis sa atin nang tayo ay nabautismuhan. Magandang gabi po, Pastor Sagani, Albinio, and Sister Mary Jean. Nabautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Yung ating mga katwiran dati ay mga maruming basahan. Isipin nyo, nakasuot tayo ng maruming basahan. Minsan proud pa tayo dati. Proud pa tayo sa ating mga sariling katwiran. Pero sabi ng Bible, maruming basahan ang katwiran ng tao. Na-imagine nyo ba na magsuot ng maruming basahan? Pero nang nabautismo ka kay Kristo, hindi na maruming basahan yung suot mo. Ibinihis mo na si Kristo. Malinis, puting-puti na yung suot mo. Dahil ibinihis mo na si Kristo. Nang ikaw ay nabautismo kay Kristo, tinanggal na yung maruming basahan. At ibinihis na sa atin si Kristo. Parang sa Garden of Eden, sa Genesis chapter 3, tinanggal na yung pangtapi, yung ginawa ni Adan at ni Eva na panapi na yari sa dahon ng puno ng igos. Tinanggal ng Panginoon, pinalitan ng coat na yari sa balat ng hayop. Yung una, yung damit nila, dahon, di ba? Nung nakita nilang hubad sila dahil sa kasalanan, anong ginawa nilang damit? Yung dahon. Pero ang Panginoon, pumatay ng hayop at ginawa sila ng damit yari sa balat ng hayop. Mas natakpan sila, covered sila ng maayos, at maayos yung kanilang damit. Tinanggal na yung yari sa dahon. Oh, ganun din sa atin. Dati, maruming basahan ang suot natin. Mga katwiran ng tao, maruming basahan. Tinanggal na yung maruming basahan. Nang nabautismo tayo kay Kristo, tayo po ay ibinihis na natin si Kristo. Kaya, yung katwiran ng Panginoong Kristo ibinihis sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 5:21, siya na walang kasalanan ay naging kasalanan para sa atin upang tayo ay maging katwiran ng Diyos sa Kanya.
Naging kasalanan siya para tayo ay tumanggap ng katuwiran. Amen. So, if as many of you as have been baptized into Christ, have put on Christ. Kaya kinakailangan ganapin ng Ebanghelyo. Kung meron man nakikinig or makikinig sa replay, hindi pa nabautismuhan sa pangalan ni Jesus, kapatid, kailangan mong ibihis si Kristo. Hindi tayo makakaharap sa Panginoon balang araw na suot ay maruming basahan. Dahil magkakaroon ng kasalan, merong marriage supper of the Lamb. Ang church ay kagaya ng babaeng mapapangasawa. Kagaya ng parabola ng Panginoon doon sa marriage. May umatin ng kasalan na hindi nakadamit pang kasal. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, friend, paanong pumunta ka dito nang hindi ka nakadamit pang kasal? Hindi ka nag-prepare. Hindi ka nakapangkasal na damit. Ano sabi doon? Inutusan ng Panginoon ng kanyang mga alipin. Itapon nyo to doon sa madilim na dako. Hindi nakadamit pang kasal. Kaya mga kapatid, alisin na natin yung mga maruming basahan. Yung katwiran. Kailangan nating ibihis si Kristo. Kaya sabi sa verse 27, ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Suot nyo pa ba? Nakabihis pa ba sa atin ang Panginoong Jesucristo? Baka hinubad na natin. Ano po? Huwag nating hubarin, huwag nating dumihan, huwag nating pabayaan yung ibinihis sa atin na katwiran ng ating Panginoong Jesucristo. Lakaran natin yung katwiran. Ingatan natin yung damit. Ingatan natin na maging puting-puti at huwag mamantsahan, mga kapatid. Kung meron mang mantsa, kung may kasalanan, ipahugas sa dugo ng Panginoon. Palinis at manatiling malinis yung ating mga damit hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. So, ibinihis na natin si Kristo, mga kapatid, nang tayo ay nabautismuhan. Amen. Kaya sabi sa verse 28, walang magiging Hudyo o Griego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. So nakita niyo mga kapatid, with proper context, mas naunawaan natin kung ano ang ibig sabihin ng verse. Dahil binautismuhan tayo kay Kristo, ibinihis na natin si Kristo. Lahat ng nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Dahil dyan, wala nang mayaman at mahirap. Diba? Walang Hudyo o Hentil, kahit lalaki o babae. Although ang Panginoon nag-honor pa rin ng authority, of course, sa pamilya, sa bahay. Pero sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi po nakalamang ang lalaki sa babae. May authority lang ang lalaki sa babae, sa pamilya. Ano po? Yung mga katatayan ay may authority. Sila ang authority ng pamilya. Yung lalaki. Pero sa pagiging Kristiyano, lahat tayo ibinihis si Kristo. Kaya dahil binihis natin lahat si Kristo, sabi niya sa 28, wala nang Hudyo o Griego, wala nang, Hudyo ako, ikaw hindi ka Hudyo, ako Israelita. Hindi, pagdating sa pagiging Kristiyano, wala nang Hudyo, wala nang hindi Hudyo. Hindi na naging lamang yung Hudyo sa hindi Hudyo sa pagiging Kristiyano. Yun ang punto dito ni Pablo. Wala nang alipin o malaya. Noong panahon nila, merong sistema ng pagkaalipin. May slavery noong panahon po nila. At maraming mga Kristiyano, maraming slaves or mga alipin ang na-convert sa pagiging Kristiyano. Kaya ang exhortation ni Pablo sa mga Kristiyano, mga alipin na na-convert sa pagiging Kristiyano, maglingkod kayo ng maayos sa inyong mga master. Maglingkod ng maayos.
Although alipin man kayo sa katayuan nyo sa syudad, yan ang katayuan ninyo. Pero sa pagiging Kristiyano, walang alipin, walang malaya. Lahat tayo ay binigay si Kristo. Kumbaga yung alipin malaya dyan, ito yung estado sa buhay. Ano po? Walang mayaman, walang mahirap pagdating sa pagiging Kristiyano. Ay, mababa lang yung katayuan ko eh. Hindi ibig sabihin nun na kapag tayo ay mababa ang ating katayuan sa lipunan, mababa na rin yung antas ng pagiging Kristiyano natin. Ay mas angat yung mga mayayaman, mas angat sila. Hindi ibig sabihin na mas angat yung kanilang estado sa buhay, yung pagiging Kristiyano, lamang na sila sa pagiging Kristiyano. Pagdating sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, pantay-pantay lahat. Tama po, ano? Dahil lahat tayo ng nabautismuhan, isang pangalan lang ang ginamit sa atin ng nabautismuhan. Lahat tayo ng nabautismuhan, ibinihis si Kristo. Kahit mayaman ka man o mahirap ka man, nang nabautismuhan ka, ibinihis mo si Kristo. All the same. Edukado ka man o hindi, nang nabautismuhan ka, yung edukado at hindi edukado, yung mayaman at yung mahirap, nung nabautismuhan kay Kristo, ibinihis si Kristo. Kaya naging pantay-pantay pagdating sa pagiging Kristiyano. Yan po ang ibig sabihin dito ni Pablo. Ano pa sabi niya dyan? Walang magiging lalaki o babae man. Ang pagiging Kristiyano, hindi po ito para sa mga lalaki lang. Hindi ito para sa mga babae lang. Nang naging Kristiyano tayo, mga kapatid, ito po ay para sa lalaki, para sa babae. Ang Panginoon namatay sa krus para sa lahat. Kaya kung sino man ang nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Basta siya ay susunod sa Panginoon, mananampalataya, susunod sa Panginoon, kahit lalaki o babae man. Parehong naging Kristiyano, ibinihis si Kristo. Kaya sabi diyan, ye are all one in Christ Jesus, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, ibinihis natin lahat si Kristo. Kaya, yung katayuan sa buhay, dito lang yan, mga kapatid, sa mundong ito. Yung antas ng pamumuhay, dito lang yan sa mundong ito. Hindi yan tinitingnan ng Panginoon. Hindi requirement, mga kapatid, hindi kasama sa requirement ng Panginoon yung antas ng pamumuhay. O bawal, hindi ka maliligtas kung hindi ka high school graduate. O yung mga sa trabaho ngayon, di ba? Daming requirements. Sabay nabasa ko sa Facebook yata, may nabasa akong post na yung sales lady sa isang stall sa mall, sales clerk, kailangan college graduate. Taas ng requirement, ano? Sales lady, pero kailangan college graduate. Tapos kailangan may experience. Required with experience. Wala kang experience kaya nga gusto mo magtrabaho para magkaroon ng experience. Pero required nila experience lahat. Paano ka magkaka-experience? Maraming requirements, ano? May ibang mga club, may ibang mga samahan, o mga group, mga organization. Pag hindi ka kaantas ng pamumuhay, hindi ka pwedeng maka-join. Mayroong mga exclusive groups na hindi ka pwedeng maka-join doon kapag hindi ka kaantas nila ng pamumuhay. Di ba? Kung hindi ka nag-golf, hindi ka nila pwedeng maging kaibigan. Hindi ka po pwedeng maka-join sa kanila. Ang mga naka-join lang doon, yung mga nag-golf. Ibig sabihin, mayaman ka pag nag-golf ka.
Pero sa pagiging Kristiyano, mga kapatid, hindi naglagay ang Panginoon ng requirement. Requirement para maging Kristiyano, kailangan ganito, ganyan. Wala pong ganun, mga kapatid. We are all in Christ Jesus. Lahat tayo ay iisa kay Kristo Jesus. Dahil tayo ay isang katawan, mga kapatid. At tayo ay tumanggap ng isang spirito. At tayo ay nabautismuhan sa isang pangalan. At isang tagapagligtas ang namatay sa krus para sa atin at para sa lahat. Ang dugo ng Panginoon, mga kapatid, ay mabisa na naglinis sa kasalanan nating lahat. Hindi po ito mas mabisa sa mayaman, yung dugo ng Panginoon. O mas mabisa ito sa mga mayaman. Hindi po ganun, mga kapatid. Lahat po tayo, iisa. At lahat tayo, mga kapatid, tiningnan ng Panginoon, hindi yung ating antas ng pamumuhay. Ang tiningnan ng Panginoon, yung ating pangangailangan sa kaligtasan dahil lahat tayo ay makasalanan. Dahil ang kasalanan, mga kapatid, ay naghari sa lahat. Sabi ng Romans chapter 5, ano po? Sabi doon ni Pablo sa Romans chapter 5, naghari ang kasalanan sa lahat ng tao. Kahit mayaman o mahirap, alipin, malaya, lahat ay pinagharian ng kasalanan dahil lahat ay nagkasala. Dito po yan sa Romans chapter 5, verse 14, ano po? Verse 14. Simulan natin sa verse 12. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanglibutan, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan. At sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. Tapos sa verse 14, bagaman ang kamatayan ay naghari mula kay Adam hanggang kay Moises, kahit doon sa hindi nagkasala ng tulad sa pagsalangsang ni Adan, na siyang anyo niyaong darating. So naghari ang kasalanan, naghari ang kamatayan sa lahat ng tao dahil lahat ay nagkasala. Kaya walang exempted, walang exemption, mga kapatid. Lahat ay nangangailangan ng kaligtasan. Kaya nang tumanggap tayo ng kaligtasan kay Kristo, ibinis natin si Kristo, naging isa tayong lahat sa Panginoon. Ibig sabihin, pantay-pantay sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Bakit ito sinabi ni Pablo sa mga taga-Galacia? Kasi nga, itong mga taga-Galacia, alalahan natin yung konteksto ng sulat na ito. Itong mga taga-Galacia, hinihikayat ng ibang mga Hudyo na required kayong gawin to kung gusto nyo maligtas. Hinihikayat sila na kailangan mag-Hudyo-Hudyuhan kayo, gayahin nyo kami. Sundin nyo yung mga ritual, magpa-circumcise kayo. Kinakailangan nyo na huwag kainin itong mga ito, bawal to sa mga Hudyo. Sundin nyo, gayahin nyo yung mga ritual, yung mga kapistahan kung gusto nyo maligtas. May mga ganong tagapagturo ng panahon ni Pablo sa Galacia. Kaya sabi ni Pablo, nang nabautismuhan kayo kay Kristo, wala nang Hudyo, wala nang Hentil, wala nang laya, wala nang alipin, wala nang lalaki o babae. Lahat tayo ay naging isa kay Kristo. Hindi nyo kailangan mag-Hudyo-Hudyuhan para iligtas kayo ni Kristo. Si Kristo hindi namatay para lang sa mga Hudyo. Hindi nyo kailangang gayahin yung mga ritual, mga seremonya ng mga Hudyo. Dahil nga sila po ay nahikayat ng ilang maling tagapagturo. Na required daw yung gawin. Itong mga tagapagturo na ito ay naglagay ng duda sa isipan ng mga taga-Galacia. Na sa isipan ng mga taga-Galacia, hindi pa sapat. Hindi sapat yung kanilang pananampalataya at yung pagsunod sa Ebanghelyo para iligtas sila ng Panginoon. Kailangan pa nilang gayahin ng mga Hudyo. Samantalang malinaw sa Acts chapter 15 na napagdesisyonan ng mga apostol na ang mga Hudyo, ang mga Gentiles na na-convert, hindi na nila kailangang gayahin yung mga ritual. Ang kailangan lang nila lumayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, lumayo sa pakikiapid, at huwag kumain ng binigti, pati ng dugo. Yun ang pinagbawal sa mga Gentiles. Pero hindi na nila kailangan
na i-celebrate yung mga kapistahan ng mga Hudyo. Hindi sila required magpa-circumcise. Hindi sila required, mga kapatid, na kung anumang ritual, seremonya ng mga Hudyo, gagayahin nila. Ito po yung punto dyan ni Pablo. Kaya sa panahon natin, meron ding ilang naguhudyo-hudyuhan. May mga grupo na naguhudyo-hudyuhan. Hindi raw maliligtas sa mga Kristiyano na hindi nagse-celebrate ng kapistahan ng mga Hudyo. Kaya nagse-celebrate sila ng kapistahan ng Feast of the Tabernacle. Ginagaya nila yung mga kapistahan ng mga Hudyo. Sa mga panambahan nila, meron silang tawag dyan, pakakak. Yung mga awit nila, pang Hudyo. Tapos maliraw yung pangalang Jesus. Ang tawag nila kay Jesus, Yeshua. Dahil yun daw yung totoong pangalan ni Jesus sa Hebrew, Yeshua. Maliraw yung Jesus. Naguhudyo-hudyuhan sila, mga kapatid. Samantalang malinaw, kung inaral lang nila ang Book of Galatians, inaddress na ni Pablo yan sa mga taga-Galatia. Hindi kailangan maghudyo-hudyuhan. Dahil naligtas kayo hindi sa pamamagitan ng seremonya ng mga Hudyo. Naligtas kayo sa pananampalataya, sabi ni Pablo sa kanila. Kaya nga diba, nung kinalakay natin chapter 3, sabi ni Pablo, sino bang nanggayuma sa inyo? Mga mangmang kayo, mga taga-Galatia, sabi ni Pablo sa kanila. Dahil sila ay nadaya pa. Kaya yan, sabi ni Pablo, sa Panginoong Jesucristo, wala ng Jew, wala ng Gentile. Yung mga ibang Hudyo nung panahon na yan, feeling feeling mataas kaysa sa mga Gentile. Kasi ganun talaga yung mga Hudyo dati, mga kapatid, Mataas ang tingin nila sa sarili nila. Yung mga Gentile, mababa. Kahit nga yung mga Samaritano na half Jew, half Gentile, mababa tingin nila. Sila mga Hudyo, sila lang ang anak ng Diyos. Sila lang ang anak ni Abraham. Pero dito nilinaw ni Pablo, sa pananampalataya, kayo'y naging mga anak ng Diyos. Binigyan sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya yung ibang mga Hudyo na mataas ang tingin sa kanilang sarili, nung na-convert sa pagiging Kristiyano, nadala yung ganong kaisipan na Gentile sila, Hudyo kami. Na-convert yung mga Gentile, yung ibang mga Hudyo, pinipilit yung mga Gentile na, okay, naging Kristiyano rin kayo, pero kailangan gawin nyo to. Gawin nyo rin to, kasi ito yung ginagawa namin. Nilinaw ni Pablo, mga kapatid, dito sa Galatians. Kaya maganda aralin itong Galatians, mga kapatid, para malinawan tayo sa mga bagay na yan. Para malinawan tayo. Pati sa Colossians, yan din ang issue sa Colossians, siguro sa susunod, aralin naman natin yung Colossians. Sinabi rin doon ni Pablo, yung patungkol dyan sa mga ritual, sa mga holiday, pati sa Sabat, yan ang isang sagot, mga kapatid, sa mga nagtuturo o nagtatanong, bakit hindi kayo Sabado nananambahan? Ang Sabat, Sabado. Bakit Linggo kayo nagsisimba? Yan ang sagot dyan, mga kapatid. Pati yung sa sagot ni Pablo sa mga taga-Kolosas. Huwag kayong hatulan ni numan sa pamamagitan ng pagkain o ng inumin o sa pamamagitan ng mga mahal na araw at pati ng Sabat. Dahil ito ay mga anino lamang ni yaong darating. At si Kristo ang talagang katawan. Pati ang Sabat, mga kapatid, yung pagpangingilin ng Sabado, ito ay para sa mga Hudyo lang. Yung mismong Sabado, mga kapatid, yung Sabat. Sila ang required. Kaya sa Israel, pagka Biyernes ng gabi, wala nang trabaho. Yung OJT natin dati sa Tondo, galing sa Israel. Nagtrabaho siya sa Israel. Doon daw, Biyernes ng gabi, wala nang trabaho. Kasi ang Sabat talaga,
Ang pang-pitong araw, nagsisimula talaga ang araw sa kanila sa gabi. So yung Sabado nila parang Biyernes ng gabi sa atin. Paglubog ng araw ng Biyernes sa atin, Sabado na nila yon. Hanggang paglubog ng araw kinabukasan. Yun ang Sabat nila. Nagsisimula ang araw nila sa gabi. Kaya sabi sa Genesis, di ba, the evening and the morning was the first day. The evening and the morning was the second day. The evening and the morning. Evening, nagsisimula. Kaya ang Sabat nila nagsisimula, Biyernes ng gabi sa atin. Nagtatapos, Sabado ng hapon. Paglubog ng araw, tapos na rin yung Sabat nila. So, sa mga Hudyo yun, mga kapatid, yung Sabat. Okay? Pero yan, lahat yan ay anino lamang niyaong darating. Anino lamang yan ng Panginoong Jesucristo. Pati yung mga ritual, mga seremonya, sa Old Testament, mga kapistahan sa Old Testament, yan po ay anino lamang. Dahil nang dumating na ang Panginoon, hindi ka na sa anino nakatingin. Nakatingin ka na sa Kanya. Kasi nariyan na siya eh. Ba't ka pa sa anino nakatingin? Nandyan na ang Panginoon. Tinapos niya na yan lahat, mga kapatid. So, yan ang punto dito ni Pablo. Kayong lahat ay iisa kay Kristo Jesus. Wala nang Hudyo, wala nang Griego or Gentile. Yan ang punto dyan. Kaya sabi niya sa verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo nga'y binhi ni Abraham at mga tagapagmana ayon sa pangako. Sabi ni Pablo, kung kay Kristo kayo, binhi kayo ni Abraham. Hindi yung mga Hudyo lang ang binhi ni Abraham. Kasi yung mga Hudyo, para sa kanila, sila lang ang binhi ni Abraham. Sila lang tagapagmana ng pangako. Pero sabi dito ni Pablo, dahil kay Kristo tayo, dahil sa pananampalataya, naging binhi tayo ni Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, tingnan mo ang dagat. Tingnan mo yung mga buhangin. Kung gaano karami ang buhangin sa dagat, ganun karami ang magiging lahi mo. At tingnan mo ang mga bituin sa langit. Kung gaano karami ang mga bituin sa langit, ganun karami ang magiging lahi mo. So may dalawang klase ang lahi ni Abraham. Yung buhangin, pati yung bituin. Kaya ang lahi ni Abraham, dalawang klase, mga kapatid. Merong pisikal na lahi, yung literal na lahi ni Abraham, yung mga Hudyo, mga Israelita. Pero merong spiritual na lahi si Abraham. Yung pisikal na lahi, sila yung kagaya ng buhangin. Pero yung spiritual na lahi ni Abraham, sila yung kagaya ng mga bituin. Nandun sa taas. Kapag sinabing nasa kalangitan, it speaks something about spiritual in nature. Kaya tayo, mga kapatid, sabi diyan, malinaw, sinabi ni Pablo, dahil kay Kristo, dahil sa pananampalataya natin sa Panginoon, mga binhi rin tayo ni Abraham. At dahil binhi tayo ni Abraham, tagapagmana din tayo ayon sa pangako. Yung pangako kay Abraham, nag-apply din sa atin. Na pagpapalain tayo, tayo'y magiging pagpapala, sabi dun yung Panginoon kay Abraham, sa Genesis chapter 12, you will be a blessing. Yun. Tapos sabi doon, pagpapalain ko, magpapala sa'yo. Susumpahin ko, susumpa sa'yo. Yan po ang mga pangako kay Abraham, mga kapatid. Kaya tayo po ay mga tagapagmana rin ayon sa pangako ng Panginoon kay Abraham dahil anak ka ni Abraham dahil po sa pananampalataya. So yan po ang gustong linawin ni Pablo dito sa mga huling verses ng chapter 3 ng Book of Galatians para itakel yung issue sa mga taga-Galacia ng patungkol sa mga tagapagturo na naghihikayat sa kanila na gawin at sundin yung mga ritual ng mga Hudyo, mga kapatid. Yun po ang issue ng panahon na yan. At sa atin, nagiging issue rin yan. Huwag po tayong madaya, mga kapatid.
Actually, narinig ko sa ilang mga pastor, may mga ilang mga kapatiran din sa UPC na nadala sa ganung paniniwala, yung Yeshua nga, yung para sa kanila mali nga raw yung pangalang Jesus, kailangan Yeshua ang gamitin mo pagka tumatawag ka sa kanya dahil yun daw yung pangalan sa totoong pangalan ng Panginoon bilang Hudyo. Marami ring nadaya yan, mga kapatid, na lumipat doon. Pero tandaan natin, mga kapatid, sa Panginoong Jesucristo, nung tayo ay nanampalataya, hindi na po tiningnan ng Panginoon yung ating lahi. At teka, Pilipino to Bawal to, hindi to Hudyo Tagalog ang salita nito, hindi to dapat. Hindi po ganun ang Panginoon, mga kapatid. Kasi kung ganun ang Panginoon, dapat yung pagsamba natin sa Panginoon, dapat sa Hebreo din. Kung magsasalita tayo at kung babasahin natin ang Bible, dapat lahat sa Hebrew rin. Dapat marunong tayo lahat magbasa ng Hebreo at magsalita ng Hebreo. Kung ganun ang pagtingin ng Panginoon, nakatingin sa lahi, nakatingin sa salita, magiging hindi na yun karakter ng Panginoon dahil ang sabi ng Bible na talaan natin nakaraan, he's not respecter of person. Hindi siya nagtatangi ng tao. Kaya kahit Pilipino tayo, nanalangin ka sa Panginoon sa Tagalog, yung Panginoong Yesus, Hudyo, Hebreo. Ibig ba sabihin, hindi kanya naunawaan? Ibig ba sabihin, hindi niya tinanggap ang panalangin mo kasi Tagalog? Hindi po ganun ang Panginoon, mga kapatid. Manalangin ka sa Tagalog, gamitin mo yung pangalan niya sa Tagalog, yung katumbas, Jesus. Okay lang yun. Gamitin mo yung pangalan niya, English, Jesus. Okay lang yun, mga kapatid. Dahil alam ng Panginoon kung sino tinutukoy mo, kung sino tinatawag mo. Kaya maraming mga ganyan ngayon, mga kapatid, ginagawang technical ang maraming bagay. Sinasabi nila yung pati yung Bible, hinahanapan ng mali, hinahanapan ng kung ano. Mga kapatid, manatili tayo sa pananampalataya. Manatili tayo, mga kapatid, sa pananalig sa Panginoong Jesucristo. Yan po ang punto ni Pablo sa mga taga-Galacia. At diyan po nagtatapos ang chapter 3 ng Book of Galatians. So, sa Sabado, tutuloy natin sa chapter 4 ng Book of Galatians. Maiksi lang itong Galatians hanggang chapter 6 lang. So, I think matatapos natin to in 2 weeks, 2 more weeks, or maybe 3 weeks. Matatapos natin ito. At siguro, tutuloy tayo sa mga taga-Epeso ang susunod nating tatalakayin. Pero hanggang dyan lang muna tayo, chapter 3, mga kapatid. Tutuloy natin sa Sabado. Bukas si Pastor Jeremiah ang magtuturo sa atin sa Bible School. Sa ating Bible study. Bukas si Pastor Jeremiah. So, tutuloy natin sa Sabado. At pwede niyong basahin, basahin niyo ng advance itong Book of Galatians. Aralin natin, basahin natin, unawain natin. Mag-pray tayo na, Lord, ipaunawa mo sa akin ito para mas maunawaan ko. Gamit ka ng English, gamit ka ng Tagalog, gamit ka ng dictionary, basahin natin at saliksikin natin ang salita ng Panginoon para maunawaan natin ang husto, mga kapatid. So, hanggang dyan muna tayo ngayon, mga kapatid. So, dyan tayo natapos sa chapter 3. Natapos na natin yung chapter 3. So, lahat tayo, ibinihi si Kristo. Pilipino, Amerikano, Hudyo, Afrikano, Inchik, Koreano, nang nabautismuhan, ibinihi si Kristo. Kaya, naging pantay-pantay lahat kasi ang nakabihis na sa atin si Kristo. Yun na ang ibinihis natin. Kaya, isa lang ang requirement sa lahat. Kahit Hudyo pa, kahit Hentil, sa panahon natin, isa ang requirement para sa kaligtasan. Ganapin ang Ebanghelyo. Repent, baptism in Jesus' name, in water, Holy Ghost baptism. Yan po ang isang kaparaanan
ng kaligtasan. Yan po ang plan of salvation. Sa Hudyo, sa Hintil, Pilipino, kahit na sino, mayaman, mahirap, wala pong exempted dito. Kailangan natin ganapin ang Ebanghelyo. Babae, lalaki, mayaman, mahirap, laya, hindi, kahit na sino, isa lang po ang requirement, isa lamang po ang plan of salvation. Repentance, water baptism in Jesus' name, Holy Ghost baptism. Amen. Diyan po natin naibihis si Kristo. Praise the Lord. So hanggang dyan lang muna tayo mga kapatid ngayon. Amen. Nawa, meron po tayong natutunan sa salita ng Panginoon. Tutuloy natin to sa Sabado. Let us pray, mga kapatid. Dakila mapagpalang Diyos, salamat po sa gabing ito. Salamat dahil ayon sa amin na pag-aralan, ibinihis na namin ikaw, Panginoon. Ang nabautismohan kay Kristo ay ibinihis si Kristo. Kaya kahit kami mahirap, mayaman, dukha, may pinag-aralan, simple, kung sino man kami, Panginoon, lalaki, babae, Hudyo, Hentil, Pilipino, kahit sino, Panginoon, nang nabautismuhan kay Kristo, ibinigay si Kristo, kaya kami ay iisa sa iyo, Panginoon. Naging isa sa aming Panginoong Jesucristo. Naging pantay-pantay, Panginoon, ang tingin sa aming lahat. Sa pagiging Kristiyano, wala ka pong tinanging tao. Lahat, sino man na tumanggap at sumunod sa iyo, nanampalataya sa iyo, ay tinanggap mo, Panginoon, at binigyan ng kaligtasan. Kaya salamat, kami po ay tumanggap ng biyayang ito, ng kaligtasan. Panginoon, salamat po sa iyong mga salita, at ikaw po ang kumilos sa puso ng bawat isa. Maggabay sa amin, salamat sa mga pagpapalat biyaya. At Panginoon, dalahin ko po ang patuloy mong paggabay, pagpo-provide sa pangangailangan ng bawat isa. Ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa aming lahat, Panginoon. Mga kapatiran ng UPC Malabon, dalahin ko po. Gayon din po ang mga kapatiran ng ibang churches, UPC Tondo at iba pang mga churches, Panginoon, nakasama namin ngayon at maging sa replay. Mga kapatiran namin from abroad at mga mahal namin sa buhay, kaibigan na nakikinig, Panginoon. Pagpalain mo po silang lahat. Marami pong salamat sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsamba, ang lahat po ng kalawalatian ay binibigay namin sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan. Ito po ang aming dalangin, tinatapos namin ang gawain ito sa iyong dakilang pangalan. In the mighty name of Jesus Christ we pray. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise the Lord. Magandang gabi, Sister Monica. Praise God. So, tapos na po ang ating Bible study, mga kapatid. Salamat po sa inyong pakikinig. At bukas po, mga kapatid, si Pastor Maya, ang ating teacher. Sa umaga, hindi na ako nakakapag-devotion, mga kapatid. At yung mga teacher natin sa umaga, medyo busy yata ngayon. Kaya hindi tayo nakakapag-devotion. Pero hopefully ay may ayos ang schedule nila para makapagpalitan ulit pag umaga. Pero bukas po, mga kapatid, pwede po tayong manood sa Bible study sa Richmond Hill Apostolic Church sa pastor nila, sa church nila Pastor Jerome. Ako po ang magtuturo bukas. Ipopost ko na lang bukas ng umaga, mga kapatid. Mga alas 8 yung simula nun. Manood na lang tayo sa umaga ng ating Bible study sa Richmond Hill. So, sa Sunday, again, ang ating announcement. Sa Sunday po, alas 3 tayo, wala po tayong separate session. Wala pong hiwalay na session ng mga kabataan. Isang service lang po tayo sa Sunday. At meron po tayong guest preacher, si Pastor Isagani Albinio, at ang kanyang may bahay, si Sister Mary Jean Albinio. Sila po ang magmi-minister sa atin sa Sunday. At umattend po tayo, mga kapatid. Tayo po ay manambahan sa Sunday. So, sama-sama po tayo niyan. So, yung ating separate session sa March na po, para po sa ating communion service sa March. Amen. So, yun lamang po ang ating mga announcement. Salamat po sa lahat sa pakikinig. Yan, magandang gabi sa lahat. Sister Monica, Ninang Mildred Liagas, Ninong Ingo, and the whole Liagas family.
Nanay Bian at Tatay Boy Relucio. Amen. Good evening po. Sister Robelyn Aguirre. Praise the Lord. Sister Mary Jane Haranilla. Mary Jane Miranda. And Sister Mary Jean and Pastor Sagani Albinio. Amen. Salamat po sa pakikinig. Amen. Brother Joel Austria, Sister Weng, at ang buong Austria family. Brother Edgar Galima. Salamat po sa pakikinig, Brother Edgar. Sister Cheska Benita. Brother EJ. Brother JL, at ang buong Ayuda family. Okay. Elisterio Tolentino family, Brother Sandy, Sister Lot, Sister Rosalie, Sister Rosa Lorraine, amen, Sister Angelica Bidania. Okay? So, salamat po sa pakikinig baging sa manonood ng replay. The Lord bless you, mga kapatid. Tapos na po ang ating Bible study. At magandang gabi sa ating lahat. Amen. God bless po.